Ang kulit kasi ni Senator Amy. Ang kulit-kulit kasi niya. Diyos ko. Eto kasi, 'di ba nung ano, nitong mga nakaraan, gigil na gigil siya diyan sa NFA. Itong mga nakaraan. Eh si BBBM gusto na niyang umpisa i-ano, remedyohan yung NFA. Eh ano, kumampanya 'to si Senator Amy, lumabas sa kung saan-saan na ano, nagpa-interview, et cetera, et cetera. Tapos kung ano-ano pinagsasabi tungkol sa NFA. Amy offers solutions to Philippine rice emergency. Slams corruption in NFA. Ayun, ito na nga ba yung sinasabi natin. Gigil na gigil kayo sa NFA. Senator Amy Marcos is batting for government-to-government importation of rice bypassing the NFA amid what she described as the current rice emergency that the country is facing. This is as the presidential sister cited the NFA's tendency to get involved in corruption scandals. Wow! NFA lang ba ang nakokorrupt, Senator Amy? NFA lang ba? NFA lang ba ang nakokorrupt, Senator Amy? Sana gawin nyo yan sa lahat, di ba? Alam nyo mga kochero, ito kasi sila Senator Amy. Ang gusto kasi nila, ipasara na si NFA. As in, completely remove NFA. May drama pa nga siya eh. Ang drama pa niya, mga kochero, ano daw. Kahit ang tatay ko ang may proyekto niyan. Oo. Dahil daw yan sa executive order ng aking ama. Ganun yung drama ni Senator Amy dyan. Pero naging ano na raw naging pinaka-corrupt na daw na ahensya, ganyan-ganyan. So kailangan na raw buwagin. Yun yung sinasabi niya dyan, kailangan nang buwagin. Alam nyo mga kochero, kung ganyan ang ugali natin sa lahat ng mga ahensyang may corruption, mawawalan tayo ng gobyerno. Seriously, mawawalan tayo ng gobyerno. Kasi lahat yan may corruption. Iba-ibang levels lang. Mayroong levels na garapalan, may levels na hindi. Pero lahat yan meron. At kahit sabihin nyo pa sa panahon ni Panot, walang korupsyon, hindi ako naniniwala. Panahon ni Digong, walang korupsyon, hindi ako naniniwala. Panahon ni PBBM, walang korupsyon, hindi rin ako naniniwala. Seriously. Gobyerno yan eh. Kahit saan gobyerno ka pumunta may korupsyon. Gobyerno sa States, gobyerno sa Taiwan, gobyerno sa Japan, gobyerno sa China, lalo sa China. Kahit saan gobyerno, may korupsyon mga kochero. Iba-iba lang ng level ng tigas ng muka. Merong mga sobrang tigas ng muka na milyon-milyon ang kinukorap, parang Parmalee. Billion-billion pala yun, hindi pala yun million-million. Sorry, I stand erected. Billion-billion pala mga kochero. Hanggang doon sa pinakamaliit, doon sa mga nangungutong na cotton cups. Ayun, yung pinakamaliit. Lahat ng gobyerno, meron. Lahat may korupsyon. So, kung ang magiging ugali natin sa korupsyon, mga kochero, kapag nagkaroon ng korupsyon, sunugin ang ahensya. Mawawalan tayo ng gobyerno, guys. Shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, pwede po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang inyong Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo. At pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Kahit saan, meron. Kahit pa yan sa idol nyong si Duterte, corrupt din yan. Hindi ako naniniwala na sobrang love na love niya ang Chinese, ang si Xi Jinping just for the hell of it. Seriously. Hindi ako naniniwala. na love, I love Xi Jinping just for the heck of it. Goodness. So lahat yan, iba-ibang level lang ng tigas ng mukha. Ngayon, again, tulad nga sinabi ko kanina, kung sa tawag dito, kung ang ugali natin ay ang ugali ni Senator Amy na kapag may nahuling corrupt, kailangan bitayin, sunugin yung ahensya, mawawalan nga tayo ng gobyerno. Anong dapat gawin? Pag may nahuling corrupt, you litigate.
dalhin nyo sa korte. Pag nahuli, dalhin sa korte, wag nyo dalhin sa Senate hearing. Anong magagawa ng Senate hearing dyan? Huwag yung dadalhin sa sa congressional hearing in aid of legislation. Ano magagawa nun? Walang kwenta yon. Dalhin nyo sa korte. Dalhin nyo sa sa ombudsman. Total naman, sure na sure kayo eh. Dalhin nyo sa ombudsman, kasuhan nyo ng graft and corruption. Eh, ang problema dito sa mga politiko natin, ang hilig nila mag-grandstand kahit saan kahit sa Senate or sa lower house. Kahit saan. Ang hilig nila mag-grandstand. Magkakaroon tayo ng hearing in aid of legislation para malaman natin ang tunay na sistema dito sa nangyaring korupsyon na to. Eh buti nga itong kay itong kay Dick Gordon Nag-formally hearing siya. At buti na munga. Ano yung bunga? O di may kaso si Duque tsaka si Ilaw. Tapos, eto si Senator Amy sabi, NFA's tendency to get involved in corruption scandal. Sabi niya, takot na takot daw siya. Kinakabahan ako sa posisyon ng administrasyon na palawakin pa ang kapangyarihan ng NFA. Nakalimutan na ba natin, Marso pa lang yun, na suspende ang 139 employees. Ay, wow. Yan ang basis mo, yung preventative suspension. Don't forget mga kochero kapag sinabing preventative suspension, ibig sabihin nun, wala pang katol. Hindi pa ho natin alam kung merong kasalanan talaga. 72, doon sa 139, lifted na yung suspension. Ibig sabihin, wala silang kasalanan. 72. Doon sa 131, 139 na nasuspinde. Tapos, hindi lang yun. So, na-lift na yung suspension ng 72 warehouse supervisors, 23 pa yung na-clear na. Wala nang sala. Out of the 139. 139 yun Dito 141 yung sinulat Pero sa iba, 139 Ito, 139 to. March 4. So, ibig sabihin, lampas kalahati na. Yun na pa walang sala. Ayun po yung ibig nating sabihin, mga kochero. Na kapag preventative suspension, ibig sabihin, iniimbestigahan pa lang. And yun nga yung sinabi ni PBBM. Safety measure lang yung suspension nila. Hindi yun judgment. Hindi yun judgment. Hindi yun decision. Safety measure lang yan para masiguro na hindi nila mamamanipula yung mga materyales na iniimbestigahan. Yung mga dokumento na iniimbestigahan. Hindi nila makakausap yung mga tao na dapat imbestigahan. Preventative suspension kasi siya, kaya siya safety measure. We have taken the safe measure of suspending all those who have been shown to may have been involved in any of these wrongdoings such as the anomalous sale, but also the cavalry way in which the procedures that have been set out in the rules have been ignored. Ano sinabi ni PBBM? Preventative pa lang kasi yan. Senator Amy. Pag isabi, alam naman ni Senator Amy, ibig sabihin ng preventative Lahat naman siguro tayo, tayong lahat, kapag naka-experience ka na ng pagtatrabaho sa career mo o sa buhay mo, alam mo ibig sabihin ng preventative. Kaya nga nakakatawa yung yung pinagsasabi ni Senator Amy tungkol dyan. Yun lang yung basis niya, yung 139. Yung 139 daw na officials na natanggal sa na-suspend pala. Yun lang yung basis niya. So mga kotsero, eto ngayon, ito yung punto ko may nakita kayong corruption. May nakita. Maganda. May nakita Anong ginawa ni PBBM? Sinuspinde. May nakitang suspension May nakitang corruption or at least prima facie evidence of corruption. O di sinuspinde. Sa DepEd ba binususpend na? Parang wala pa ako nababalitaan
Doon sa anomalous order ng laptops, may nasuspend na ba? Wala pa. Doon sa anomalous order of cameras, may naano na ba? May nasuspindi na ba? Sa Farmally, may nasuspend ba habang ongoing yung hearing? Wala. Wala. Ano pang sinabi ni Presidente kay Duque? You still have my trust. You still have my trust. You know, Duque still, you cannot resign, Duque. Putang ina. You cannot resign, Duque. You still have my trust. Do not worry about it. So, tama yung ginawa ni PBBM. Diba? Ganun ho kasi dapat. Yun ho yung tamang gawin. Huwag mo hong sunugin yung bahay porque may nakita kang dalawang ipis. Patayin mo yung ipis. Dapat mag-imbestiga. So, tama si PBBM. Hindi mo kailangan sunugin ang DNFA. Ayusin mo lang ang NFA. Ayusin mo lang. Sunugin na rin ng Senate. Sunugin na rin ng Senate daw. Pati lower house, sama nyo na rin. Lahat yan, mga kotsero. Kasi alam nyo, wala namang malinis sa gobyerno eh. O tapos ngayon, nagsalita si PBBM. Kailan niya sinabi to? May 10, 2024. O, ano sinabi ni PBBM kanina? Eto. Ayan, sabi ni PBBM, Marcos urges Congress allow NFA to import rice to stabilize prices. O, nag-utos na. Utos ng presidente. Sinertify na kasi niya yan as urgent eh. O, panoorin natin to. Yung bagong ginawa natin, yung inaamyendahan natin yung RTL, yung Price Tarification Law, ito'y ginawa natin para ma-control natin yung presyo ng bigas dahil masyadong mabilis tumaas ang presyo ng bigas. Kaya kung pagbibigyan tayo ng ating Kongreso na makapag-import na, makikipagsabayan, ito naman talaga ang unang kung bakit tinayo ang NFA. Tinayo ang NFA para ayusin ang presyo, price stabilization. Kapag nag-aani, mababa ang presyo ng bigas, bumibili ang NFA para hindi naman masyadong mababa ang presyo ng bigas. Kapag naman tagtuyot o talagang pag summer walang ani, magbibitaw sila ng supply para hindi naman tumaas masyado. Yun ang gagawin natin ngayon. Smart, di ba? That's how you do government, mga kotsero. Use your brain. That's how you do governance. Gamitan ng utak, hindi puro puso. Ang problema kasi, nung panahon ni Digong, puro tapang at malasakit. Tapang, malasakit, walang utak. Pero, ang problema, puro tapang malasakit kunyari. Yun pala, mga gaman, mga korap. Tapang malasakit in your face. Tapang malasakit your face. Tapang malasakit nyo. Tot nyo, mga sinungaling kayo. Tapang malasakit. Tigilan nyo kami. Binobola nyo kami maigi. Change is coming. Naging change coming. In fairness, nagbago naman talaga. Nagbago. May mga pagbabagong naganap. Ano yung pagbabagong naganap? Nagbago yung moral natin. Willing... O naging okay sa atin pumatay ng tao, di ba? Naging okay sa atin yung presidente na galit sa Diyos, mamamatay tao, nang momolestya ng ibang babae. Inamin niya yun, di ba? Minolestya doon yung isang katulong nila. Presidente na adik, ano ba? Yun, siya yun eh. Fentanyl tsaka marijuana. Oh. Siya lahat yun. Inamin niya lahat yun eh. Buti sana kung hinulaan lang natin, kaso hindi eh. Sa kanya sa mga labi niya nang galing. Oh, may nagbago naman talaga, bumaba ang moral nating lahat. Ganun tayo before. Inukayan natin lahat 'yun. Inukayan natin lahat 'yun. Under the guise of tawag dito, dahil hindi kami dilawan.
Inaamin ko naman yun, di ko naman tinatanggi. Pag may nagko-comment dito, dati supporter ka ni Digong, ngayon hindi na. Hindi na talaga. Hindi na talaga. Sabi ni PBBM, kailangan natin si NFA. Bakit? Kasi kailangan natin ng mag-aangkor sa presyo ng bigas. Imagine niyo na lang, yun ang purpose ni NFA. Isa siyang angkor. Kapag mataas ang presyo ng bigas, di ilalabas si NFA para mag-stabilize, para maibaba ang presyo. Kasi nga, law of supply and demand. Maraming supply, bababa ang demand. Yun eh. Maraming supply, bababa ang demand. Kokonti ang bibili. Bakit? Maraming supply eh. Hindi ka mauubusan eh. Naalala nyo nung umabot ng 700 pesos ang onions? Sibuyas, 700 pesos sa 1 kilo. Imagine, 700 pesos sa 1 kilo? Bakit? Bakit umabot ng 700 pesos? Kasi nga, kumonte yung supply. Sa sobrang konti ng supply, lahat ng tao, syempre lahat naman tayo, kailangan ng sibuyas. Lahat tayo, kailangan ng sibuyas pa nagluluto. Walang lasa ang pagkain pag walang sibuyas. Aminin natin yan. Kailangan natin ng sibuyas. Panggisa, pangluto, etc. etc. Walang supply. Mahirap kumuha ng supply. Di tataas ang presyo. Ganon din ang nangyayari sa bigas. Dahil konti ang supply, bakit konti ang supply? Naalala nyo nung nakaraan, ang daming nahuling hoarder? Iniipit eh. Iniipit yung supply eh. Para magkaroon ng artificial na price increase, artificial na shortage. Pag may artificial shortage, aangat ang presyo ng bigas. Imagine kung may NFA noon. Nung panahon na iniipit yung nagkakaroon ng rice hoarding. Imagine kung may NFA noong mga panahon na yun. Binuhos yung supply ng NFA. Tingin nyo tataas ang presyo ng bigas? Hindi. Hindi tataas ang presyo ng bigas. Tataas man siya, konti lang. Hindi maapektuhan yung mga maliliit. Hindi sila tatamaan masyado, yung mga maliliit. Ang problema, may mga taong katulad ni Senator Amy na ayaw nilang intindihin yung ganong klaseng logic. Bakit? Ewan ko. Sa totoo lang. Hindi ko alam kung bakit all of a sudden si Senator Amy biglang naging number 1 hater ni PBBM. For some reason. Seriously, hindi ko alam kung anong nakain ni Senator Amy. Siguro pag gising niya ng July 1, 2022, presidente na yung kapatid niya. Ewan ko, hindi ko alam. All of a sudden, siya na yung biglang naging number 1 hater ni PBBM. Bahala na siya doon. Bahala na siya doon kung gano'n ang niya, kung gano'n ang gusto niyang tahaking buhay sa pamilya nila. Problema niya 'yon. Pero again, wag niya idadamay yung mga mamamayang Pilipino. Wag niya tayong idadamay. Kasi tayo may mga lehitimong problema. Tayong mga Pilipino, tayong mamamayang Pilipino, meron tayong legit na problema. At hindi hindi yun basta-basta na na susolusyonan. She's been all over the place for the past year. Kalat-kalat. 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 Parang siya yung taga-sulong ng lahat ng lahat ng parang ang role niya sa Duterte, sa Duterte camp, siya yung taga-sulong ng kritisismo ni laban kay PBBM. Kumokontra lang siya. Kumokontra lang ako sa'yo kasi mahal kita. Ganun. Ganun drama. Naiintindihan ko yun nung una. Siyempre, parang okay, sige. Benefit of the doubt. Benefit of the doubt. Diba? Okay lang yun. Naiintindihan ko yun. Walang problema. But as time goes on, parang, teka, kung loyal opposition ka, ibig sabihin, kapag may ginawang tama, dapat kaya mo rin pumuri. Loyal ka eh. So pag may ginawang tama, pag may accomplishment, yung administration, dapat, you're there to celebrate with them. Kasi, loyal ka nga eh. Not only that, kapatid ka ng presidente. So ibig sabihin, kahit man lang siguro sa family gatherings nyo, nandun ka kasi nga loyal ka eh. Loyal ka.
Kaso wala eh. Wala siya eh. Wala siya sa lahat. Wala siya sa lahat. Wala siya doon sa bagong Pilipinas Rally, pero nandoon siya sa hakbang ng Maisog noong January, di ba? Nagtatawanan pa nga sila ni Sara. Tapos wala na siyang sinabing maganda kay PBBM simula na umupo siya. Nag-umpisa yan nung natawag dito. Nung na-cancel yung sa yung PEZA ng Bulacan. Siya yung nagtutulak kasi noon eh. Doon nag-umpisa yun. Nung vinito ni Presidente. Labo eh. Malabo siya. Doon nag-umpisa yun. Tapos wala na, tuloy-tuloy na up to the present. Ganun na siya. Hindi na siya nagbago. So, ako lang kung minsan iniisip ko, nagpapagamit lang ba siya or may iba ba siyang strategy or whatever. Ewan ko lang. Hindi ko makitaan na strategy. Kasi whatever the strategy is, it's failing. It's failing. Whatever the strategy is, it's failing. Eh kung obvious naman kung kung yung strategy niya ay nandoon, ano yung strategy? Dapat kahit papaano may nakikita kang development. Kaso wala eh. So mga Coachero, once again, good morning, good afternoon, good evening. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Charlie YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream. God bless you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?